isang tao, yung kaibigan mo, tinginan nyo palang mata sa mata, alam mo nang ipapasa sa'yo yung bola eh. Alam mo yung hilat siya ng bawat takbo niya, yung bawat hinga niya, alam mo ibig sabihin eh. Pag Yun tumakbo na naka-rebound tapos tumakbo agad, alam mong papas breakan mo na eh. Sige, pag kumembot bago rebound, alam mo na ibig sabihin nun eh, yung mga ganun. So, kailangan din dito mapakita ng Gods of Edith kung ano yung resulta ng mga training nila and kung titingnan naman natin ito. Wow! Hindi pala siya nakaka-wow, pero kaya lang ako nag-wow kasi mamaya ay magbabago yan. Oo. Kasi hindi ka sa buhay, hindi ka mag-i-stay sa zero lang. Tama. And kapag ikaw yung nagsa-start ka sa zero, there is no way done up. Tama, di ba? Oo. Wala ka nang ibababa pa eh. Hindi Tama. naman pwedeng Negative. mag-negative 0% win rate. Ay, negative 1 win rate. Diba? Walang ganun. So, Walang ganun. there is no way but up para sa dalawang teams na to at kailangan nilang makita kung paano sila aangat. Look at the bans mula dito kay Coach Barbie G, removing the Gatot Kacha, the Hilda, and actually for that Haya, maano lang eh, ang pinaka gusto ko lang i-point out dito, parang ayaw nila nung potential threat nung dalawa. Oo. So, okay. So, parang ano eh, parang pag wala yan, hayahay sana yung Fanny. Pero, tinanggal din yung Fanny. Yung sushi mo, hindi tinanggal. Parang ano eh, parang kung maririnig nyo man yung director namin ngayon, parang sabihin niya, mga caster, sabi nyo, ilagay dito, Oo pero buti na lang hindi ko Buti nilagay. hindi ko nilagay, buti hindi kayo sinunod. Matilda Jushin ba ang lalabas? Kasi if Matilda Jushin yan, parang ang rap mahina agad kalaban. Oo nga, boss. Alam nyo, ngayon ay adjusted ang Jushin. Mas May masakit. mas masakit ang kaniyang second skill pero mas mataas ang mana consumption pero pinataas din yung kaniyang base HP. Oo. Diba? So kaso kinuha nila yung Pobmat Duo. Oo, boss. Ako, favorite ko yan eh. Yung ganyang combo, parang tayo sa RG pag walang-wala na. Pag walang-wala na, Pobmat na. Fomat Ayun na. na, Wow. the Josie Nylos. Sakit. Uy, parang Parang Oo. it's time. Parang it's time. Kaso ang magiging problem nila dito, Uy! Wow! Something new para dito. For Voltes, either Alpha or Zushin yung kukunin nila dito. Aha. Kasi kung hindi Alpha, tanggal yung Alpha na yun. For sure. Kasi alam ni Coach Barbichi na isa ang alpha sa mga commonly used heroes pang counter sa Suyu. Yung Faramis naman actually, ang thing dito, if Zushin, Hindi. Wala silang pakialam. Zushin kayo ng Zushin. Wala namang kaming paki dun. Sushin kayo ng sushin. Ang gusto nila, maki. Oo nga. Ayaw nila, tempura. Tempura. Ano na ng sushin. Kasi nga kailangan pa ng ano nun eh. Kailangan pa Pero mas okay pa rin talaga yung Alpha dito eh. Kasi yung Hylos kayang tunawin ng Alpha. Yung Netherrealm kayang tunawin ng Alpha. Di ba? Parang basag yun agad. mas magiging madali since meron na rin naman silang Matilda. So, yun. Parang Yan si Voltes. Sige, subukan mo. Sabi. Coach, sige, subukan mo. Ang ganda din ng banong CC. Oo nga. Parang nahinati nila yung dalawang wala for Gods of Edith. Kaso nga lang,
this could be an XP high lose. Although, hindi mo gugustuhin yon in textbook kasi lamang ang Phobius. Oh, Jul lang yung binan. Actually, lamang yung Phobius dito and parang mas magiging madali pa sa Phobius sumama. Susunduin lang ng Matilda. Oo. Diba? Parang, meanwhile, para sa isang Hylos, apat yung paan yan. Pero, parang magiging mabagal pa rin sa rotation. Diba? Well, apat yung paan nung Hylos. Ilang boots ba binibili sa game? Isa lang. Isa lang. Edi yung tatlo nakapaa yun. Barefoot. Oo lang. Oy! Wow! God Raiko! Naka-Florin? Oy! Oy! Woohoo! Ano yan? Alice! Saan? Sa Gold Lane? Alice Gold nga! Alice Gold nga! Okay. With Alice Gold! Okay. At Lucas Jungle. Para dito sa TNC Voltes. I love it. Ay! Ahaha. Magulat tayo na. Phobius Jungle. Malabo naman yun. Mas malabo pa sa sabaw ng pusit yun. Gusto mo Eve Jungle? Eve Jungle. Pero this is one good match para i-watch. O, di ba? Tama. Kasi tinan mo, bago to na, well, yung Matilda Phobius matagal na yan, pero ngayon lang natin makikita kasi ngayon lang halos ng open. Oo. Diba? Plus yung Lucas pa na jungle. And yung kabila naman, the Gold Lane Alice. Matagal-tagal na rin nung huli na ating makita sa Gold Lane yan. The Flying Lion will be seen mula dito sa game number 2. Yun nakakatakot eh. Agresibo na yung Leon, lagyan mo pa ng sakpak. Tama naman. Medyo kung ako makasalubong nun, tatakbo ko eh. Diba? So nakakita tayo dito ng mga feeling ko hindi experimentations tong mga to. Pinractice nila to. Oo, tsaka for sure sa RG, nagagawa nila yan. Oo, Yung mga napapagana ganyan. nila yan. And para din actually dito for Gods of Eden, ako personally, medyo mas may disadvantage sila on this game. Especially on the damage. Paano mo papatayin? Paano ka magbo-burst sa Lucas at Phobius Yun kung nga. ang mid lane mo ay Faramis, kung ang gold mo ay isang Alice? Tapos yung XP mo pa, sure na bababad sa gitna. Bababad eh, hindi magda-damage eh. Oo, not like yung mga CC. Kaya din pala ang ganda ng CC ban. May Para sa plano. TNT Voltes. So, talagang parang nasa libro. Wala. Libro ng, hindi Voltes 5. Oo, libro ng Voltes 5. Wala naman silang libro pero meron sila ngayon. Wala din silang Superbook eh, na Oo. ibang libro yun. Pero, Superbook sa Realme yun eh. Tama. So, charging nun. pero sa TNC Voltes kasi, ako personally, mas naniniwala kong mas madaling paganahin yung lineup nila dito. So kumaga mas straightforward na, okay, POBMAT, tapos sumama ng Lucas. Pag nadelegado, guiding win. Ganun lang. Ayun nga, parang din eh, parang with that Matilda, yun pa yung threat na ang kunat-kunat na nga ni Franz, ang kunat-kunat na nga ni Deku, dagdagan mo pa ng isang Matilda, di ba? Paano mo napapatayin yan? So, definitely for Gods of Edith, yung sabi mo nga kahapon, di ba, parang kailangan alam ng team kung paano pagaganahin yung lineup nila. And for Gods of Edith, definitely, kailangan nila magsama-sama at the same time, kailangan nila ng late game. Maagang ubi talaga yung kailangan kasi sino bang paggagalingan ng damage? Si Lyzen, yes. Si Waffle pwede, pero at the early, parang Kaya kailangan mo lahat isama. Mukhang kaya naman pala. Napa-flicker nga nila palayok si Deku. Ito na yung paglipad. What? Sino makakasecure ng turtle? That's gonna be no other than Franz Netherrealm committed Aray dito. ko! At mukhang kaya naman palang pumatay. First blood secured by Waffle at naghahabol pa rin ngayon ng Gods of Edith. Puwerti, Joshi. Kina-question nyo saan manggagaling yung damage o ito yung mga damage. Hindi na nga kailangan sagutin. Pinakita na lang. At ang ating hero trivia para sa larong ito, this is Alice's Season 5 hero debut. Nakita natin to last time, Season 4. Nagamit din yata to ng TLPH, kung hindi ako nagkakamali. Diba? So sila yung mga isa sa nagpo-pull off ng mga Alice na yan. Kung may Alice Angela, no? Oo. Nakakamiss din yun. Actually, Season 1 pa lang, ginagamit na nila Zaide eh. Diba? Yung mga ganyan eh. Diba? And for Gods of Edith, nandun pala yung damage ni Lyzen. Plus, meron nga din siyang killing spree dito. So para sa mga hindi nakakaalam, before, ang killing spree, gumagana lang yung passive niya na bumabalik yung buhay mo at yung
konting movement speed kapag nakapatay ka. Pero ngayon kasi, kahit below 30% yung buhay ng kalaban, pag nag-skill ka, bumabalik na yung buhay. Yup, ganun katindi yung adjustment sa killing spree. So nawala sa picture agad yung Impure Rage at Warcry para sa isang Suyu. Oh, ang bilis din kasing Diba? spam nung ano niya, nung skills niya. So sobrang ngayon, sobrang gumana para sa kanya yung killing spree. Nakita naman natin even yung Shadows, yung Soul Stampede ni Waffle. Iba din Sakit, yung, no? ang sakit din eh. Tsaka the moment na nakita niya na magdikit-dikit yung TNC Voltes courtesy of France at itong si Marks. Kasi kailangan naman talaga nila magdikit in nature o maglapit kasi kailangan iligtas ni Marks. Every single time madedelikado yung buhay ni France. So nung sumakto na nahila sila ni Waffle, napunish sila nung washing-washing, 4 yung tumama. Washing. Oo. Kaya, nandun yung damage output ng Gods of Edith. 2-0 ang ating score. May turtle na pwede pag-agawan. May pokes mula kay Waffle. Pero handa ang 5 miyembro ng Let's Bolt In. Pero 5 din ang nandito mula sa Gods of Edith. Nandun na yung pathway sa pailapag din naman ng real world manipulation. Nakuha ni Lazen yung turtle at hindi talaga kinakapos na damage output ang Gods of Edith. May Netherrealm para mas tumapang laban. Kung laban si Deku yung nakita, hindi na siya makakapag-plus ultra. Mabibigyan na 2-0 ang magiging palitan. May kasama pang turtle ang Gods of Edith. Hinahabol pa nga at hinahanap ni Lyzen ng paunti-unti yung mga nandun sa taas. Binabaril-baril pa nung pana eh. Sinusubukan pa, baka may nagtatago dyan, di lang namin nakita. And yung Torre ay madedepensahan pa rin naman doon sa top lane. It's Gods of Edith na makakuha ng kalamangan 2K gold lead. Yung tanong natin kanina na saan manggagaling yung damage, kung ano yung magiging plano ng Gods of Edith, pinakita na sa atin agad lahat. Saka ang tanong pala din dapat daw sa side din ng TNC Voltes. Parang mali din pala. No, parang baliktad din pala kasi oo may sustainability yung Voltes sa early game. Pero saan nga din manggagaling yung damage? Kasi pinoint out namin ni Joshi kanina, maganda yung i-retail, pero kailangan pa ng items Oo. Kailangan pa ng oras para sa TNC Voltes. So, actually, para sa kanila, tinatry lang nila ilaban yung mga turtle objectives kasi alam nila, kailangan nila yun. Pero kailangan na din nilang mapuhunan dito ng oras itong si Gatsu. Kung nagiging question yung damage din sa TNC Voltes PH, parehas din naman silang wala nang tanong kung usapang sustainability. Kasi ang Gods of Edith, bukod sa Netherrealm, nabubuhay pa sila doon sa mga pabula-bula na nanggagaling kay God Raiko. Kahit pa sabihin mong naliligtas ng TNC Voltes yung mga tao mula sa kanila, naliligtas din naman ng Gods of Edith yung kanila. In fact, sila pa ngayon nanalo kasi yung damage output ay sumasakto. Saka yung heal kasi ng isang Florin para sa lahat. Meanwhile, yung favor boots na meron dito at yung favor blessing na meron dito mula kay Marks, para lang dun sa pinaka-low Oo, health. sa lowest lang. Diba? So, napapagana. Mali pala talaga tayo ng mga kine-question dito. Kita mo naman si Onyokis. Diba? Parang gusto na namang gumawa ng highlights. Hinaharangan lang yung kalaban. Glorious pathway yan pa nga para, sige, ito yung pathway para pauwi sa inyo. Yung highlight niya ngayon, hindi low light eh. Low light pero gumagana, Oo, no? ganun lang yung tatayo ka lang sa harap ng kalaban, di ba? Hindi naman nabibilang yun. Wala naman sa stats yun na, okay, si Onyokis po ay nagkaroon ng 3 standing ovation. Babanggitin na lang natin. Babanggitin na lang namin kasi wala naman, di naman nare-record yun, Onyokis. Maganda naman yung ginagawa niya, pero for TNC Voltes PH, maganda rin na nagte-take time sila kahit papano. Kumbaga, medyo umiiwas din sila sa teamfight. Nakita natin dito, ang tanging namatay lang naman para sa side nila si Deku yung mas marami. Pero ito yung sabi din ng Realme, sabi ng Madla. Sabi ni Marlin on the Viela. Go, go, go pa din hanggang sa huli. Todo na to. Okay. Hindi lang nasama kasi masyado na mahaba. Akala ko palagi eh. Go, go, go pa din hanggang sa huli, palagi. Hindi pala. Yung mga yan Ikaw ang paborito kong Desisyonan. Yun. Kaya kailangan mag-desisyon dito ng Gods of Edith kung i-go ba nila o hindi. Pero sabi nga kasi ni Marlin, go, go, go. So, wala pa so good sila. Laban na to, no? Todo na to. Pero para sa Voltes kasi,
ayaw din nilang mag-all in pa. Oo. Ayaw pa nilang mag-all in. Kasi alam nila, hindi pa enough yung damage output na pwedeng manggaling mula sa isang intel. Alam din ng Gods of Eden, kailangan nilang madaliin to. So, pag may objective, doon nag-all in ang GOE. Medyo ano pa naman, for TNC Voltes PH, kung usapang all-inan, medyo mamaya pa talaga eh. 8 minutes pa lang o pa 9 minutes pa lang tayo ng laban. Erethel, onti pa lang yung items niya. Hindi pa natin ganun makikitang ma-maximize yan ng TNC Voltes PH now that the Lord has spawned doon sa baba. Mukhang sinusubukan nilang kunin si Lyzen and this is a good pick-up. Wow! Wala yung jungler ng Gods of Eden. So, pwedeng ang Voltes ngayon yung kumuha ng Lord. Sisimulan ni Franz, isilip, pero nandyan si Onyokis, nakita si Zeno, at mukhang makakaltuhan pa nga si Deku. Lalayo ng bahagya ang Gods of Eden kasi alam nila, kulang sila ng miyembro at kumpleto. Ito na ang bolt-in ng TNC, papasok si Onyokis. Glorious Nandito pathway. yung guiding wind, nandun yung Glorious Pathway, nandyan na rin Ito yung rin. Real World All-In para dito sa dalawang kupunan at yung Lord. Kasi secure ni Franz, pero maghahabol ngayon ang Gods of Eden. At wala silang makukuha kundi ang buhay lamang ni Zeno. Zeno kapalit ng Lord, kaya mukhang lalamang ang TNC Voltes doon sa palitan na yun. Lumabas din agad. Buhay naman na lahat ng members ng Gods of Eden. Nagsasama-sama na rin si Godrico, Waffle at Nessa. Pero mukhang susugod si Franz. Susugod pa ng tuluyan. Hindi pa naman nagtatransform. Kaya medyo takalma muna. Kalma muna kapatid para dito sa dalawang kupunan. And for Voltes, alam lang din kasi nila na wala yung retribution folder ng Gods of Eden. Kaya sila nag-all-in. Oo. Meanwhile, para sa Gods of Eden, alam din nila na lamang pa sila. Alam din nila na kaya naman nilang i-sustain yung laban. And si Zeno, yun talaga yung hirap sa isang sa isang Eve. Kapag nag-ulti ka, wala, nandun nga, naka-station ka lang doon. Oo, Meanwhile, stay para put sa eh. GOE, mga pang-dive din yung mga yan eh. Tama, di ba? Pag nakita nila yung real manipulation, teka lang, nakita ni Franz. Ito si Godrico. Last Nag-transport step, na yung Leon. Circling Eagle. Ay! Inabol dun sa gilid. Aabutan ba nila? Mukhang si Deco na Ay, lang muna. si Pero Gatsu! nandun din ba si Gatsu? Nandyan din yung Netherrealm. Mukhang kinailangan lumayo ng TNC Voltes. Kapatulog. Pero tuloy sa action, tuloy sa paghabol, nandun na yung Bloom. Pero sabi nga nila, hindi naman daw karera ang buhay, kaya lalayo na lang muna. Oo. Tapos ang sabi ng sabi ng Gods of Eden dito, legit ba? Huwag muna tayong umuwi. Oh, Kasi boss. parang kaya naman eh. Kaso hindi pa eh. Hindi, Ayaw pa talaga ayaw nilang pa. lumaban. Oo. Lagi naman kasi ang ganda pala ng tunog nung ulti ni Godrico, yung bagong skin ng Florin. Parang beat na rin ang kanta. Oo, akala ko may tumugtog eh. Nagulat ako kanina eh. Pero pag lagi siyang humihil, edi lagi siyang umaawit. Circling Eagle in. Ito, awit yata yung pestuhan. Hindi nila mapush yung core dun sa gitna. Grabe yung depensa ng Voltes. Ay, ay, ay. Nag-transform. Inart-ngart. Rar! Pero mukhang natakot lang din talaga. Oo, Lalayo. natakot. Natakot. Kasi nga naman, kahit tigba lang ka, kahit creature ka, pag nakakita ka ng lumilipad na leon, ikaw din mismo tatakbo. Alam ko lang yung Leon nag-roar. Oo. Di ba? Yun lang yung nakakatakot. Pero Ano? kahit naman siguro kayong nanonood, pag may nakita kayong Leon na may pakpak sa labas, O diba, sige, uuwi ka din eh. bago na po yung poll sa ating live stream, anong mas nakakatakot? Tigba lang o lumilipad na leon? Parang kahit ano ba, nakakatakot naman no. Pero yun din pala yung downfall dito ng Gods of Eden. Especially wala silang, may damage, oo yung magic when it comes to pushing. Pero hindi nila ma-push yung gitna. Kasi Oo grabe din yung depensa ng TNC Voltes. Pero kung usapang Realme in-game item, kitang-kita natin halos lamang ang Gods of Eden, pero sumasabay na sa current ang TNC Voltes. Tsaka nagdo-double down na rin sila sa magic defense. Diba? Yun na rin, yung mga Radiant Armor, nagkakaroon na ang mga members ng TNC Voltes PH, and not just that. Si Godzu, nagkakaroon na rin siya ng items. Kumbaga, unti-unti nang naipapasa ang bola kay Godzu eh. Oo nga, na kay Godsu na ang mga pag-dribble. Siya na yung nagiging point guard dito for TNC Voltes. Uy! Pinburst down yung Lord ng Gods of Eden. Nakaharang si Onyokis. Ito na naman yung pathway.
harang palayan para hindi makalapit at makaball-in sabay. Pakasok ni Sakit Lazen. naman nun. Pero nandito, Better Red. yung real world manipulation, kailangan nilang ilayo yung kanilang mga sarili. Si Gadraico ang nakita dun Aray, sa si gilid. Gatsu. Mapapatay siya ni Deku at ngayon tuloy lang sa pagpatay. Ang dalawang kupunan, kailangan yata umuwi ni Nesha. Papasok dun sa apat na miyembro. Kinaya pang pumatay ng isa pero si Waffle na lang may iwan sa Gods of Edith. Kapalit nung dalawa na makukuha ng Gods of Edith sa kabila. TNC Voltes, nanalo naman sa teamfight. The good thing for Gods of Edith, they got the Lord. Kung hindi nila nakuha to at napasa kamay ng TNC Voltes PH with 3 remaining members, they could possibly take down turrets. But because of the retribution, the zone ni Unyokis, they were able to get the objective down at makakahinga sila kahit mag-isa na lang si Waffle na natira. Grabe Pero yung yung mid defense, lane, hindi pa rin basag! Ayaw talagang ibigay ng TNC Voltes. And actually, nagsimula tong laban na to brought to us by Maya sa instant replay na to. Nung tinry pa ni Lazen, patayin na si Gatsu, pero yun yung naging signal ng Voltes na, o tara, all in. Ang kaso lang, yung sustainability na meron ng Gods of Edith, nandyan naman eh. Kaso nagkawatak-watak na sila. Oo, once kasi na ma-break mo yung formation ng isang ube lineup with the Paramis and the Florin, pag na-isolate mo yung dapat mong i-isolate, doon na magkakaroon ng advantage yung kupunan ng TNC Voltes PH. And when I say isolate, kapag na si Nesha ay na-isolate mo mula kay Waffle, teka lang, nakita nila si Marks! At bukay pa! At papasok si Aray ko! Gatsu, si Lazen pa yung tutumba. Kaya naman yung pathway gagamitin niya na para Kumabol! bang isang karera. At ngayon maghahabol ang TNC Voltes. Kulang na ng isang miyembro ang Gods of Edith. Pwedeng sila pa nga yung makapush ng torre dun sa gitna. Yung kanina pang tinatry mag-push dun sa gitna, sila pa yung naunahan ng TNC Voltes kasi alam ng TNC na it's time para lumaban. Ano nga namang laban ng tigbalang kung yung humahabol naka-Ducati? Ang bilis niyan eh. Mas mabilis yan, boss. Yung takbo ni Unyokis na ganyan, parang first rev pa lang ni Gatsu sa Ducati niya. Wala, boss eh. Ilang sisi din kasi yung Ducati dito ni Gatsu. Walang sisi dito pero mataas yung sisi ng Ducati. Mataas yung sisi Oo. ng motor ni Gatsu. Kaya pala ayaw niya nung si Leo yung gamitin. Oo, ayaw niya yun. Gusto niya si Ducati, si Panigale. Ay, hindi pala si Panigale yan. Oh, basta may helmet dito si Gatsu. Okay na yun. Kailangan ng helmet para protection. Full gear nga siya dun eh, di ba? At sa Gods of Edith, medyo naaarangkadahan sila. Oo. Kulang na lang makarinig tayo ng mga bomba-bomba dito. Wala sa Wala. TNC Voltes. Wala, hindi natin marinig eh. Siguro dapat idagdag ni MLBB sa Ducati skins. Dapat naririnig yun. Tayo na lang daw yung bumomba mamaya. Sige. Okay, tingnan natin kung bubomba ba ang TNC Voltes PH, the Lord has spawned dito sa ating laban. Pang ilan na to? Pangatlo. Pangatlo na Oo, ba? pangatlong Lord na to. Pero hindi pa naman to evolve. Hindi pa. 16 minutes pa lang eh. At feeling ko naman na baka umabot pa sa punto na mag-evolve yan. Hindi pa nakukuha yung Lord. Pero Oo nga, no? pinapaingayan na. At pinapatunog na nila Kuya Franz yung Lord dito. Pero parang pang bait out lang yan eh. Ang layo din kasi talaga. Kanina ang nangyari, nung nakita ng Gods of Edith na malayo si Godzu at itong si Marks, binurse nila yung Lord. Pero nakita na nila, okay, nakapag-clear na sa taas, na pressure, at si Lysen pa. Yung naatasan na magbantay at mukhang ipaperse yata ng TNC Voltes yung Lord. Si Deku yung pinaltukan. At ngayon yung sustainability na meron ng TNC Voltes. Eh grabe lang din talaga. Lalayo sila dun sa Lord, hindi nila itutuloy. Mukhang pick off talaga at yung Lord mag-e-evolve na yan anytime soon. 32 seconds na lang, mag-e-evolve na. Hinahawakan at pinipilit agawin ni Deku yung agro. Sinasayaw. Hindi na broom yung naririnig, parang bloom na talaga kasi may dance steps eh. May sayawan, no? Pero si Unyokis nangangalahati na yung buhay niya. Ang hirap nga naman kasi pagka nilapagan mo ng treadmill dito yung kabayo, hirap na nga siya. Habulin yung Ducati dito ni Gatsu. Pag-i-exercisein mo pa. Pinag-treadmill pa, mamaya sumakit ang legs niyan. Uy, errata na. Ay, ayun, babalik na naman yata sila sa Ay, taas. hindi pa nag-evolve yung Lord, ah.
Kasi hindi Kailangan pa mag-reset. Na-reset. 18 minutes. Wala pa. Ayaw mag-evolve ng Lord. Napipigilan sa evolution. Kumbaga, kung naglalaro ka ng Game Boy, pinipindot mo yung B para hindi mag-evolve yung Pokemon mo. Oh! Ay, wait lang. Ayan na, ayan na. Okay na. Nakapag-evolve na rin niya. Ayan, nag-evolve na. Hindi na napigilan Hindi yung na napigilan. Hindi na napindot. Pero ang layo pa din ni Godzo. Si Nesho din naman ay medyo may kalayuan. Ako na yung naiinip para sa kanila. Hindi ko alam kung kailan bukrum eh. Nagpapagas pa ba si Godzo? O baka nagpaparehistro pa. Oo, wala pa. Di pa natin nakikita. Kung ano-ano palang creatures yung nandito, no? May witch pa na pwedeng mag-defend dun sa taas. Oo nga. Pero feeling ko, pag yun ang nakita nila, Nakita na. ang Ay, bilis lang din grabe bumalik. naman! Oo nga, hindi pala pwede basta-basta kahit makita mo dun. Grabe yung mechanic na yun ha. Sobrang liit na bagay. Talagang nakapagbato siya ng flowing blood. Isang second skill lang sa minions. Tapos balik. Di ba? Kasi ano mo, makiklear mo naman eh. Ay, teka. Pero ngayon si Lazen, okay lang yan para sa Ay, kanya. iba yata yung plano. Iba Uy! Iba yung plano ng dalawa. Go nila si Lysen. Nung nakita sa yung nabigyan at ito na yung go time para sa TNC. Burst down yung Lord pero mukhang lalaban pa rin ang Gods of Eden with the Sumugod! Revelation. Sa loob, nandyan din naman yung Netherrealm para masalba Ayun yung na si kanilang mga Franz! buhay. Pero na si Franz, hindi sa ngayon Golden Retriever. Ganun man yung tunog nun pero ngayon hindi. Roar kung roar kasi ang TNC Voltes talagang papasok even inside the base of Gods of Eden. Tatlo ang bagsak at ngayon, pwede yata nilang i-ento. Ang kaso lang, endable na Naku ba? po! Papasok na nga with a flicker out si Waffle ngayon. Mukhang madedepensahan pa rin naman. Ang kaso lang, 4-5 yan. At si Waffle ay mamamatay. Let's bolt in. Yan ang call ng TNC. 2-0 sweep. Papabagsakin ng mga gods. Sobrang talino. Hindi sobrang Latina. Sobrang talino ng ginawa ng TNC Volt